natin ang tunay na pagbabago ng bansa. At ngayon, narito ang palatuntunang Pulso ng Pilipino. Pulso ng Pilipino. Noon nasa radyo, ngayon nasa internet na. Pulso ng Pilipino. Pulso ng Pilipino. Ito na ba ang tinatawag na malayang pamamahayag? Pulso ng Pilipino. Pulso ng Pilipino sa MIB4. Dati po nasa himpilan ng radyo, traditional broadcast. Ngayon po'y nasa internet na. Pulso ng Pilipino. Pulso ng Pilipino. Pulso ng Pilipino. Ed Bansera po sa palatuntunang inyong pinakikinggan. Palatuntunang pinakinggan ninyo noon. Pinakinggan kahapon at pinakikinggan ngayon. Pulso ng Pilipino. Pulso ng Pilipino. Pulso ng Pilipino. May nagchat-chat lang ho sa atin nung isang araw. Sabi sa akin, Sir Ed, ay yung inyong laging binabanggit na pinakinggan noon, pinakinggan kahapon at pinakikinggan ngayon. Oo, ano raw ibig sabihin nun? Simple lang ho. Kaya ho noon, sa FM radio, yung palatuntunan ho natin, nag-umpisa ho ito 2001 pa. Mula ho nung, sa resulta, nung makuha natin ang local operation ng isang franchise FM radio. Yun na ho yun, Pulso ng Pilipino. At nung wala pa yung FM radio, ay nagba-block time po tayo sa lahat na himpilan ho ng FM radio sa Oriental Mindoro. Yan na ho yung pamagat ng palatuntunan. Pulso ng Pilipino. Tapos yan ho ay dalawa ho. Yung bagay yung trademark ng palatuntunan. Kung ikukwento ko lang ho. Pulso ng Pilipino at saka yung tinig ng mamamayan. Opo, yan ho yung dalawang palatuntunan sa radyo na talaga naman ho, kung sabaga ho sa pelikula, ay nagtabo ho sa takilya, kumita sa takilya, ibig sabihin. Marami pong mga balita, impormasyon, mga public opinion na pinanood o pinakinggan ho ng mamamayan, ng mga Mindoreño ho. Ilang dekada na tayo doon. More than 20 years. Yan na ho yung pamagat. At tinig ng mamamayan, Pulso ng Pilipino, nakatatak na ho sa isipan ng mga mamamayang Mindoreño. Yan hong pamagat ng palatuntunan ng inyong lingkod. Kaya ho, naisip ho ng inyong lingkod, nung maka 5 years siya sa... Dati binabanggit lang natin nun, mabuhay ang Pilipinas, mabuhay ang sambayan ng Pilipino. Pagsabi ko nun ng Ed Bansera po para sa ganitong himpilan ng radyo, mabuhay ang Pilipinas, mabuhay ang sambayan ng Pilipino. Yan yung pinakang closing word ng inyong lingkod. Sinundan ho namin nung medyo inaantabayanan na ho, pinakikinggan na talaga ng tao. So nilagyan na ho namin yan ng palatuntunang pinakinggan ninyo noon, pinakinggan kahapon at pinakikinggan ngayon. Kuman ho yan, yung palatuntunan ho, nung panahon hong nandun tayo sa kabilang himpilan, mga 2002-03, ay dito ho sa Oriental Mindoro, yung peace and order ho, talagang medyo mabigat. Dahil ito ho, ayon sa talaan ng Philippine Army at Philippine National Police, at alam naman ho ito ng mamamayan, ang dami hong mga rebelde new people sa Army. Dito ho sa Oriental Mindoro. Nung panahon, kung natatandaan nyo, isa sa mga nakapagpatahimik, dito ho, tahimik na sabihin lang ho natin. Kasi noon ho, mapapansin po ninyo, noong mga 2021,
onward, pataas, 20. Kasi ang 2021 ho, 1997, ako ho'y napapunta ho sa industriya ho ng broadcast, 1996, 97. Oho, nasa kwan ho tayo noon, nasa DWOM. Kaya nga ho, kahit ulit-ulitin natin ditong banggitin sa MIB4 ang DCOM pa po yan nung araw. Sa kay Tito Ding, sa namayapang Tito Ding Vega ho, isa sa mga pundadores sa industriya ho ng media, Tito Ding Vega ho, ang ama ng industriya ho ng broadcast sa Oriental Mindoro. Nare-respeto ho are ng karamihan sa mga media man. O maliban lang dun sa isang matangkad na lalaki na galing din sa OM na binabanatan ho ang OM. Walang utang na loob. Kami ho dito, mahalaga ho kasi yung utang na loob. Mahalaga po na kahit tayo walang pera, kahit hindi ko sinasabing tayo santo. Kasi lahat ng tao ho ay may kahinaan, pero gumagawa rin niya ng pagkakamali. Depende ho yan sa sitwasyon. Pero mahalaga ho sa tao, yung prinsipyo ho, minsan nakuhan pa yan depende rin sa sitwasyon yung prinsipyo. Minsan yung prinsipyo ho, nababali yan, depende ho sa mga pangyayari. Pero yung utang na loob, kahit anong mangyari, kailangan dala-dala mo yan. Kaya kami, balik tayo doon kay Tito Ding sa DWOM, yung utang na loob po, ako mismo, utang na loob ko ho dyan sa himpilan na yan, ay hindi hamak na talagang, kasi hindi naman ho ako magiging ganito kung wala ho yung himpilan na yan. Opo. Dyan ho ako nagmula dahil ako naman ho ay hindi hamak naman na nung bata pa ho ako ay gustong-gusto ko ho ang boses ko ho ay makapasok sa loob ng radyo. Opo, dahil kami ho sa probinsya ko sa Bicol, sa Bicol region, talagang yung hirap ho ng buhay, naranasan naman ho yan ng inyong lingkod. Habang ho kami doon, ika ngay nagagamas-gamas, habang ang inyong lingkod ika ngay nag-aararo din, pero hindi ho kabayo ang gamit ko. Kalabaw. Kasi yung nag-trending kabayo ang gamit. Ang ginagawa ho namin dyan, yun hong transistor radio, ay nakasabit ho yan dun sa pinakang kabayo naman nung araro. Kung makikita nyo, di araro yan. May bakal ho yan na nakaganon, naka-curve. Itinatali po namin. Marami ho kami. Kasi noon yung bayanihan. 3-4 kami. Bayanihan kami. Kumbaga, unahin muna naming aararuhin yung pagtataniman ng mais o pagtataniman ng palay ng aking kaibigan, ng kamag-anak. Tulong-tulong ho kami niyan. 3-4 na araw, natapos namin yon. Yung kabila naman, tutulong-tulong hanggang sa matapos. Wala hong kanyan, wala hong sweldo, walang bayanihan ho, paikot kami niyan. Kung kami mga 10, tulong-tulong ho kami niyan. Pero kung sino ho yung pagtatrabahohan namin, doon ho, siya magpapakain. Libre lang ho ang kain. Hanggang sa makapagtanim ng palay, hanggang sa makapagtanim ng mais. Ganon din ho sa pag-aani. Oo, tulong-tulong. Kung sino yung unang aanihin, sama-sama ho kami. Ganon ho kami doon sa probinsya namin. Ngayon, maikwento ko lang ho, lahat kami may daladalang transistor radio. Nakikinig ho kami sa DCRH. Kauna-unahan sa Pilipinas. Yung mga dula, ba? Yung, ano pa mga dula? Pwede natin banggitin yung Simatar, yung Ito ang Palad Ko, di ba? Yung mga Simentadong Gubat, yung mga, ano pa yun, Amorsico, yung mga ganyang dula, mga ganyang drama ho. So sikat na sikat ho kasi 90s, 80s, yan, 80s, 70s kasi noon parang yung pong industriya ho ng media, mayroon na pero hindi gaanong pinakikinggan yan. Dahil nga, sa mga probinsya ho, wala pang kuryente, talagang battery lang ho yan. Hindi ganun kadali ang broadcast communication. Pero kapag ikay napakinggan sa radyo, nagsalita ka sa radyo, sikat ka na, para ka ng artista. Opo, para ka ng artista nun. At syempre ho, kasi ang media naman, ang broadcast industry,
kwan lang to. Ano ba to? Nag-umpisa lang ito, pare. Na parang 1986. Oo, something gano'n. Dahil ang kwento ho nito, hindi ko na masyadong memoryado, pero pwede niyong i-google yan. Ang broadcast radio ho, nag-umpisa yan sa isang foreigner. Sa isang foreigner. Nag-cover ho dito sa Pilipinas ng gera, yung gera noon, yung laban ho ng parang Amerika at saka Pilipinas. Kung hindi ako nagkakamali. So nagkaroon ho ng broadcast, nagtayo ho siya ng broadcast radio sa Pilipinas. Doon po yan nag-umpisa. So hindi ko lang ho maidetalye na, mawala na ho sa topic. Ngayon ho, hindi gaanong ngayon parang ang radio station baliwala na lang sa tao yan dahil nga sa internet. So ngayon, ang ginagawa ho na inyong lingkod, balik tayo doon, nakikinig kami ho ng radyo. Hindi ko sukat akalain na yung boses ho ng inyong lingkod, pagka-graduate natin sa kolehiyo, sa high school, napapunta tayo sa Oriental Mindoro, at ang ako noon, gusto ko na makapasok ang boses ko sa radyo, pero hindi ko alam kung paano. Hindi ko alam, basta nakikinig ako sa mga sikat na mga broadcaster. Ayan, pinakikinggan ko na ho yan. Hindi ko alam kasi ang knowledge ko noon, ang pangarap ko noon, makatapos ng pag-aaral at maghahanap ng ng trabaho, susweldo. So para may pagkain, may hanap buhay, yung pangarap ng isang kabataan na katulad ngayon, ang kabataan ngayon, karamihan, mag-aaral ako dahil yung kaibigan ko, pumapasok ng college. Yung bagang kaya mo lang ginagawa, parang passion mo lang yung pag-aaral. Hindi talaga dahil mag-aaral ako, dahil sa future ko. Ang mga kabataan ngayon, hindi katulad noon na talagang, noon makagraduate ka ng elementary, masaya na ang magulang mo. Makagraduate ka ng high school, masaya na. How much more nakagraduate ka ng college? Kasi ang buhay nung araw, mga 1980s, 90s, medyo talagang pahirapan na. Tapos mahal ang tuition sa mga sikat na mga private school. Kasi yung mga government colleges, hindi naman ganun nag-o-offer ng ganun kabongga-bongga ang gobyerno noon. Oo, ang mga trade school noon, medyo pahirapan ka pa. Tapos siyempre, kulang ng mga kalsada, yung farm to market roads, nasa bukid yung mga mahihirap na gusto makapag-aral. Pag nakatungtong yan ng bayan, medyo mahirap. Hindi katulad ho ngayon na talagang yung mga liblib na lugar, karamihan ho may kalsada na, yung transportation ho is mas mabilis. Kumbaga, kinukwento ko lang. Ngayon, pagpunta ko ho ng Mindoro, ayan, nandun ho ako, nagsulat-sulat ako sa isang local publication, local na dyaryo. At naoperan ho ako ito, hindi ko rin ito makalimutan. Si Kuya Rolly Di Macale. Isa ho sa mga respetado rin na broadcast announcer, komentarista. Rolly Boy Di Macale ho, na baka ho bukas makalawa ay nandito ho siya. Mapapanood nyo, mapapakinggan nyo. At naging announcer na rin ho natin yan sa kabilang himpilan sa FM radio nung nandun ako. At saka yung si Boy Kasalaw na Kasanyada, si Bagong Bayo. Isa ho yan sa mga mentor ko. Yan si Rolly Di Macale. Dahil ho sa kanya, napapasok ko ako sa OM. DCOM nung araw. Ang trabaho ko ho nun ay field reporter. Ako yung magkatandem kami, nandun siya sa studio. Ako naman ho ay reporter, nagbabato ako ng balita sa umaga, alas 5, alas 6. Balitang palengke. Sa palengke ho ako, ang balita, sasabihin niya, Edison, anong balita dyan? Kamusta ang presyo ng mga bilihin? Nandiyan na ho ako sa palengke ng Kalapan. Hindi pa ho yung palengkeng yan. Sa baba pa ho yan, wala pa ho yung mga second floor na yan. Babato ako dyan ng balita, ito ang presyo ng isda, gulay, sa kabutihang palad ho, medyo nagpahinga ho si Kuya Rolly. Nagpahinga ho sa kanyang, ang pamagat ng radio program namin, yung parang pag-usapan natin, tapos napapunta doon sa alamin natin.
Opo. So wala ngayong mag-angkor doon sa kanyang sa studio. Ay medyo naman tayo noon, medyo nahasa na ng konti. Walang iba hong dapat gawin si Tito Ding kundi salpakan. Ako ang isasalpak, kaya nga doon sa studio. So hanggang sa nagkaroon na ho kami ng programa ang inyong lingkod, kaunting komentaryo, news, opo, at naging katandim ko naman ito hong si Juan. Ang tagal namin magkasama niyan, tandim ho kami ni Ronald Maganda, na ngayon ho'y nasa DWOM pa rin. Nagtandim ho kami balitang 12:00. Ayan. Nakasama ho natin diyan sila Wing Napoles. Yan si Ate Lala, anak ni Tito Ding. Yan si Rocky, si DJ Rock. Ayan, yan ho pinakang overall secretary ho diyan sa OM nung araw, DCOM. DCOM pa. AM radio ho yan. Kauna-unahan at nag-iisa noong mga time na yon. And then lahat ho ng mga paperworks, lahat ho ng mga kailangan ko, sa advertising, nalipat ako sa advertising department, gumagawa ho na kami ng advertisement. Nagre-record ho kami. Matindi po ho yung recording noon. Yung mano-mano. Yung, alam nyo yun, Rojon, yung tape recorder ho, yung may bala. May bala pa. I-record. Tapos, ginugupit ho yan, isasaktuhin lang para isasalpak ho yan dun sa, ang tawag doon, parang may pinaglalagyan ho sila. So, parang, hindi pa ho yung ganito na meron tayong mixer. Yun ho ay para bagang cassette recorder na isasalpak mo lang yon, pipindutin mo. So tutunog na yung mga advertisement. At more on boses. At nung natuto ho ako dyan, nung magkaroon ako ng himpilan ng radyo, banggitin ko na ho siguro. Radyo natin. Ayan, oo. The time ho, so radyo natin, kauna-unahan, radyo natin ho, yung kasi ang kwento, ang history kasi, kahit anong gawin mo, hindi pwedeng ikay nakatatak na sa kasaysayan ng kwento yan eh. So ayaw ko man hong banggitin ng radyo natin, pero nakalagay na ho yan sa kasaysayan ng inyong lingkod. Hindi po pwedeng hindi talaga mababanggit. Okay. Nagtayo ho ang Manila Broadcasting, ang MBC ho ng satellite radio station sa buong Pilipinas. Sabi nga nila ho is 100 radio station. So 1996 o 97 ho, nasa DWOM ako, hindi pa siya FM. Kauna-unahan ho na FM. Ang kauna-unahang FM station sa Oriental Mindoro, sa totoo lang po, ay radyo natin. Palakpakan din natin ang radyo natin. Mayroon ba? Ay, ba't natawa? Oo. Yan. Radyo natin. Radyo natin. Kauna-unahan. Kauna-unahan, no? 1997 o 96, 97. Hindi ko lang ho sakto. Siyempre, Manila Broadcasting. Pag sinabing Manila Broadcasting, sikat ho yan. Aaminin natin. At 20 years po ako na pinagkatiwalaan ng Manila Broadcasting at pwede kong ipakita ho yung MOA, Memorandum of Agreement po namin, na ako po talaga ang may-ari ng local operation ng radyo natin na Uhan. O kaya kung nakiklaima niya ng iba, ay may ibang kwento na ho yan. Ibang kwento na ho yan. Opo. Ngayon ho, siyempre magaganda ho ang music ng radyo natin, talagang patok ho, melody, ang tono ng kanyang music. Naging black timer po kami dyan. Ibig sabihin black timer, bumabayad na ho ako ng oras, bumibili. Ayan, medyo mahaba-haba ho itong kasaysayan na ito. Bumibili na ho ako ng oras at 1997, nag-registered ho ako. Inirehistro ko po sa DTI. Mabait pa noon yung kaibigan kong taga nasa DTI, si Morente. Asawa ni dating board member Morente ng Pinamalayan. Siya nasa DTI, naging kaibigan ko ho yun. Mabait hong babae yun. Mabait na pamilya ho yun. Nirestore ko ho yan sa DTI sa pamagitan ng aking kaibigan na nasa DTI ho nung araw. Na-restore ko po yung Mansera Advertising na hanggang ngayon ay daladala ko pa rin ho yung kumpanyang yan. Mansera Advertising Agency. Ay di Black Timer po, balik tayo. Lahat ho ng radyo natin, ang radyo natin dito ho ay
tatatlo pa lang. Radyo natin nauhan, yung sa akin ho, na naging akin. Oo. At radyo natin pinamalayan, nag-handle yan dati si Habal, si Annalyn Habal, tapos naging parte rin ho ako ng radyo natin pinamalayan. Nai-handle ko yan. Kumbaga, nabili ko rin po yung management niya nung araw. Radyo natin pinamalayan, radyo natin bungabong. Ang manager pa noon ay si Chat. Kaibigan ko rin ho ito, si Chat. Friendly Chat. So yan ho, ang operation noon ay under management ng Manila Broadcasting. Yan, nandyan na ho yan si Kuan. Kilala ko noon si Papa Nel. Ayan, 50 years old na mari si Papa Nel ngayon. Si Nel Jan Ferrer. Ayan, si Papa Nel. Ayan yung Kuan dyan, yung station manager naman radyo natin nauhan. And then, Black Timer dyan, ang kasamahan ko na nagpo-programa, ikot kami dyan once a week. Si Tom, si Tom, yung may programa sa atin na Todo Balita. Estudyante pa ho yan sa Divine ng journalism. Kasama ko na ho yan. Nagko-commute kami. Si Tom Lago. So, after the election, nagka-election ho ng 2001 election. Siyempre ho, Black Time, ang kliyente ho namin dyan, mga abogado tuloy. Mga politiko. So, naging kliyente ko na ho dyan, Black Timer ho, si Atty. Tade Benturanza. Opo. Na kumakandidato hong Vice Governor. Vice Governor ho ng... that time, kumakandidato siyang Vice Governor. Sa madaling salita ho, Black Timer, nagbabayad ng oras. After the election ho, sinabi ho ng Manila Broadcasting Management, ibibenta nila yung local operation ng lahat na radyo natin. Yan, lahat na radyo natin ibebenta nila. So, sa murang halaga ho, mura lang ho yan, Hindi ko lang babanggitin para basta wala pa hong 100,000 ho yung wala pang 100,000 yung processing. Na para i-award sa iyo, bayad ka ng something ganito, sa iyo na, pero may monthly obligation, medyo malaki-laki ho. And then, isa ho ako sa mga naging interesado, punta ho kami ng Metro Manila, wala kaming pera, pero talagang gumawa po kami ng paraan para makapunta ho sa Manila kasi ang sabi ng Manila, nung sinulatan ko ho, so i-award na sa akin, kailangan lang ho ako makipag-meeting, tapos may seminar, opo. At inilaunch ho nila, yun pong Hot FM. Ang Hot FM, ino-launch po yan ng MBC, yung pong mga maliliit na radio station, parang community radio, na parang ang transmitter niya, ang range ng kanyang broadcast, parang 200 o 300 watts lang. Nagkaroon na ho ng Hot FM dito ho sa Calapan, Victoria, Bansod, parang Gloria, and then Bungabong wala ho dahil may radyo natin. Hot FM ho sa Rojas at nagkaroon ho sa Mansalay at Puerto Galera. Ayan, yan ho ang tunay na kwento dyan. At dito lang po ninyo maririnig itong kwentong ito. Opo. So nag-launch ho yan. Talagang hari na ho sa industriya ng broadcast, MBC na. Dito ho sa Oriental Mindoro at sa whole country. Oo, dahil 100 radyo natin, opo, mayroon pang Hot FM, mayroon pang Yes FM, mayroon pang Love Radio, mayroon pa hong siyempre DCRH, opo, at mayroon pang Bumbuwari. Sorry. Parang Action Radio. Opo. So hindi man ganong kadetalye pero sinasabi ko, yan ho ay pag-ari na ng Manila Broadcasting. Maganda pa ho ang patakbo ng MBC noon. Maganda ho. Talagang napaka-friendly. Pero ngayon ho ay medyo palpak na. Opo. Ngayon, hari na ho ng industriya ng broadcast ang MBC. Sa buong, imagine niyo radyo natin, 100 radio station, plus Yes FM, plus Action Radio. So hanggang ngayon, sa totoo naman, sa industriya ng broadcast, namamayagpag pa rin ang MBC. So ngayon, after the election, so doon na tayo sa nabili ko yung local operation ng radyo natin. Tapos after a month, yung nakabili ho ng local operation sa Pinamalayan, sila Bukal, kalimutan ko na, magaling din hong board member yon na babae. Nakalimutan ko lang ang pangalan.
So sabi ni Bukal, "O Ed, baka gusto mong i-take over." So kumuha na ho ako ng mga kwan. Kumuha na ho ako ng kakampi ho sa negosyo. Opo. Nandiyan na ho, naging kapartner ko ho si Donnie. Donnie Malapitan, may-ari ho ng resort, ng Donnie Land Resort. At saka si Andy Torres. Ayan. At saka, nagbenta na rin ho ako ng share kay Atty. Tade Binturanza. Yun po ang totoong kwento niyan. So, pero nasa akin ang operation hanggang nung 2021. Last year. Nasa akin ang operation yan. Mula 2001 hanggang 2021 ho. Nasa akin ho ang operation. Dahil una, nag-withdraw na ho after a month, nag-withdraw na ho ng share si Donnie saka si Andy Torres. So nananatili ho si kaming dalawa ni Atty. Tade Binturanza. Dahil politiko ho si Atty. Binturanza, so talagang ayaw ho namin ng medyo mapag-usapan pa. Yung lihim ho na siya ang may-ari, itinago talaga ho yan ng Mansera Advertising Agency. Pero nung wala na ho siya sa politika, ibinabandera na ho namin yon. So yung political security lang naman ho yan. Pero sa papel, okay. May papel ba si Atty. Binturanza ho sa radyo natin? Siyempre, personally, mayroon ho. Personally. Pero legally, dahil mabait ho si attorney, unfairness. So, kaya ho ako nandito dahil din ho kay Atty. Binturanza. Malaki ho ang utang na loob ko rin dyan. Kay Atty. Tade Binturanza. Opo. So, hindi ho nangialam sa operation. Kita ni Singkong Duling, hindi ho nangialam si Atty. Tade sa akin. Opo. Tapos, yun po, paminsan-minsan, pag may mga, politiko, may mga gastusin kunyari sa ibang media outlet, so yung Mansera Advertising tumutulong. Yan ho yung kwento. Hindi matatago yung kasaysayan. Hindi matatago yung kasaysayan ho. Kung bakit ho ako nakarating sa broadcast industry. Number one si Tito Ding Vega at saka si Tade. Talagang full support ho yan sa akin si Atty. Tade. Opo. So isa ho yan sa dahilan kung bakit ngayon ho, na kay Atty. Tade na ho yung radyo natin, Pinamalayan at saka radyo natin, Nauhan. Opo. So, yan ho. Kasi may mga nagtatanong ho sa akin May mga nagtatanong, bakit nawala? Ayaw ko sana hong sabihin ito sa broadcast. Pero alam ho ito ng kasamahan ko sa media. Pero may mga nagtatanong ho sa akin. Nung nag-airy na ho kami sa MI4, at 1 year ho akong nawala sa airy, sa radyo natin. Siyempre ho, hindi mawawala. Imagine mo, 20 years. Nasa radyo natin ako. Araw-araw ho, ginagawa ko yung trabaho. At siyempre ho, radyo natin, anak ng DCRH, inobliga ho ng DCRH, ng management, na lahat na taga-radyo natin ay magbato ng balita sa DCRH. Ayun. Kaya ho, ang inyong lingkod, nakakapagbalita ho ako sa mga malalaking balita tulad ng baha, encounter, basta't mga malalaking balita ho, pumapasok po yung boses ko sa DCRH. Pero hindi ako naging empleyado ng DCRH. So, ang radyo natin, ito matagal ko nang gustong sabihin dahil nung mga araw ho, papasok ho tayo doon. Medyo makinig lang ho kayo kung bakit ko ito binabanggit. Ang radyo natin ay pag-aari ng Manila Broadcasting at ang DCRH is under ng Manila Broadcasting. Pinaka-mother station namin ang DCRH. At nag-i-air po ang DCRH sa lahat na frequency ho ng radyo natin mula alas 4 ng umaga hanggang alas 8 ng umaga. So doon kami nagpapasok ng balita. Tapos, papasok uli ang DCRH, yung balitang alas 12 nila. So alas 12, 15 minutes, lahat ho yan, synchronize. So DCRH po yan. Kaya yung kami po, ang boses namin, napapapasok ko sa DCRH. Pero never na ginamit ko, never na sinabi ko na ako ay taga-DCRH. So yung sa isang interview sa akin, sinabi ko yan. Ang DCRH ay mother station ng radyo natin at ang DCRH is napapakinggan sa frequency ng radyo natin, 102.9, na pag-aari po ng inyong lingkod ang local management. Pero yung sasabihin kong taga-DCRH ako, hindi ho. Hindi ako empleyado ng DCRH pero napapakinggan yung boses ko. Para ho, mas klarado. Padalwa ho, okay, nandun na tayo. So tuwan-tuwa ho ako, nakapasok na ho ang pangalan ko, ang
ang boses ko sa DZRH because of radyo natin. Opo. And then, kaya ko sinasabi to para medyo linawin lang ho ng kaunti. Opo. At ako huy, matagal na nahimik. Opo. Ang tanong, ba't ka nawala sa radyo natin? Opo. Ito ho ay dismiss na. Opo. So ayaw ko lang ipakita ho yung dismissal certificate. Ako ho ay kinasuhan ng isang peryante. Oo. Ikukwento ko na ho sa inyo. Ikukwento ko na. Babanggitin ko na rin yung mga tarantadong nagdiin ho sa akin. Nasa radyo natin ho ako. Mahirap po yung masyadong mabait eh. Although hindi ko masyadong i-detalye kasi baka ma-offend yung iba. Pinuntahan ho ako sa opisina. Ito ho, sorry, pero ito yung nangyayari. Legal na illegal, pumunta sa opisina. Sabi sa akin, Sir Ed, baka naman matutulungan po ninyo ako. Sabi ko, ano po yun? Ako ho'y binabanata ng mga media. Binabanata ng media. Sabi ko, bakit? Ano po? Ba't kayo binabanatan? Media Manila, national media. Kasi ho, ang negosyo ko po, peryahan. So, alam po ba ninyo yung peryahan? Yung pag may piyesta. So, may peryahan ho dyan. So, opo, illegal ho yung negosyo nyo. Ano pong maitutulong ko sa inyo? Kausapin po ninyo yung mga media na bumabanat ho sa amin. At sabihin ho ninyo na huwag kaming banatan. Kasi ho, yung aming negosyo sa peryahan sa bayan ay apektado. Sabi ko, pwede ko naman hong kausapin. Kung kausapin lang ho, wala naman hong masama. Tulungan po ninyo ako. Sabi ko, bakit? Kasi ho, tinetext po yung provincial director nung media sa Maynila, sasabihin talamak ang illegal gambling sa Oriental Mindoro. Iti-text ng provincial director yung chief of police at kung saan yung chief of police tatawagan yung peryante sa bayan, pahihintuin. Sabi ko talagang pahihintuin kayo dahil illegal ho ang inyong negosyo. Ay hindi, kasi ganyan-ganyan, may lagay naman ho kami, may kung kami. So although alam kong may patong lahat ho yan, mula taas pa baba. Kasi hindi ho yan mag-offer. Kasi ang illegal ho doon, may sugal. O may baraha ho yan, baraha. So illegal gambling ho. Illegal gambling ang kanya. Di sa bating salita, sabi ko, hindi ho po pwede. Illegal ho yan. Ayaw ko hong masangkot sa illegal. Nakatatlong balik ho. Hindi ko na babanggitin kung ano yung pangalan niya. Pero mabait naman ho yung, mabait naman ho yung may peryahang yun. Sabi ko, hindi naman ho po pwede. Sabi po ni Kernel, yung pong problema namin, ikaw lang po makakatulong. Refuse po uli ako. Sabi ko, hindi po pwede. Nung huli ho, may pangalan ng ginamit na hindi ko mapahindian. Na peryante rin. Kaibigan ko ho yun. Sabi ko, sige po. Sige. Ano pong gagawin? Ito ika ang number nung taga national media. Ayaw ko na banggitin kung sino yung national media ngayon. So, tinamagan ko. Sabi ko, Ning, ako si Ed Bansera ha. Baka naman ho, pwedeng makahingi ng tulong. Ano po yun? Baka naman po pwedeng, wag po ninyong banatan yung peryano dito kasi ganyan. Dahilan ako. Sige po, wala pong problema. Basta sir, kami ho'y maglalambing din. Kapalit ho pera. Kapalit pera. Sabi ko, sige po, kung kaya po namin. So iyan po ay illegal na illegal. Pero kinukwento ko lang ho yung tunay hong nangyari. Opo. Di sa madaling salita, binigyan ho ng pera. Kunyari, nagbigay ng pera, pinalalabisan ho yan. Pinalalabisan ho ng peryante para sa akin. Sige, okay. Bigay yung hulog lo sa Palawan. So legal na illegal ho to ha. Ito, wag nyo hong tularan ako. Pero marami hong ganyan ang kwento. Pero ito na may tapos na ho at nag-desisyon ho ang korte na wala ho akong kasalanan. Okay. Di lagi pong ganon. So, yung pong mga, hindi lang ho isa. So, ganon. So, parang ako na yung negosyador. Sa bating salita, ako na yung nagni-negotiate. So, di gayon ang kwento. May isang media man, hindi ko na lang banggitin ang pangalan, pero pag may gustong banggitin, babanggitin ko. Pag may nag-request. Pumunta ho sa peryahan, nangihingi, dahil may 3-4 na media na ang trabaho talaga, pupunta sa peryahan, nangihingi 1,000, 2,000. Opo. At pag walang pambayad sa kuryente, isa pa ho yung naging tauhan ko sa radyo natin. Na tinaguri ang ninong ko pa sa kasal, tarantado ho yan. Oo.
Tapos, hindi, wala na ika kasi ganyan. Sabi ng salita, nakubabawan. Tapos, nung huli, sabi ng peryante, Sir, may local media ho nakakausapin. Bigyan ko po kayo ng 10,000, gastusin po ninyo para kausapin. Ayun, nung pala ho, the short history ho, niyayari na ako nung 8 media. Yung 8 media. Kasi ang sabi, bakit kay Ed Mancera nyo ibinibigay ang intelihensya? Yung protection kung tawagin. Mahina ikang tao yan. Member kami ng PNP Mimaropa Press Corps. So, babanggitin na ho natin ang pangalan dyan. Babanggitin na ho natin. Nag-meeting sila. Ang sabi ho, according to CIDG, nung ipapile ho yung kaso sa akin, nagkwento na ho sila. At kaharap ho ng 2 opisyal ng CIDG, kinausap po ako nung naghabla sa akin. At yung po, itong kwento kong ito, yun din ho ang kwento doon sa harap ng opisyal. Ako ikay tinakot nung mga media. Sino yung mga medyang yan? Banggitin ko na. Jack Ramirez, si Ronald Bola, yung kanyang kabit, si Grampel, yung si Polga, Jaster Medrano, ng Kalahi, Sandy Soriano, Tis Angeles, at saka si Lynn Malin. Ulitin niyo ha? Yun po yung mga pangalan na nagdiin sa akin. Jack Ramirez, na halos pinakain sa palad ko yan. Hindi ko sinasabing wag kayong magreklamo dahil ako'y may kasalanan ginawa. So, kinukwento ko lang. Jack Ramirez na nasa sa radyo natin, nasa akin. Ginong ko sa kasal. Ronald Bola. Okay, mga kilala, yung mga kilala ninyo yan. Si Grampel. Ayan, si Jaster Medrano, Sandy Soriano. At saka si Polga. Tis Angeles. Yan ho. At mga witness. Ang una raw, sila daw ho yung maghasampa ng kaso sa akin dahil nga raw ho sa ginagamit ko raw ho yung pangalan nila, yung PNP Mimaropa Press Corps, para raw ho sa pangungutong ko sa peryahan. Na hindi naman totoo yun. Hindi ko may activities, hindi ko sinasabi na hindi totoo na na walang activities. So totoo ho yun na negosyador po ako doon. So kaya ko ito kinukwento, dismiss naman na ho yung kaso. Na-dismiss nung March. Opo. Pabor ho sa akin. Siyempre, pabor sa akin. At yung pong complainant ay sa magandang loob ho, siya po mismo ang nag-withdraw dahil na-realize niya. At nagkwento naman siya personally. Nagkwento naman siya sa harap ng abogado ko. Kinuwento yung pangyayari na wala naman silang kinalaman at ayaw nga nilang gawin. Na-interrupt ako dahil sinulsulan daw sila nung 7 o 8 medyang sinasabi ko. Na bakit daw sa kanila mapapapunta yung sa akin, ako raw ay pipitsugin. So sa akin ho, hindi ko sila ginamit. Katulad ng interview sa akin sa TVNet, hindi ko sila ginamit. Wala ni isang media man na ginamit ang inyong lingkod para doon sa activities na yon. Kung ano man ho yun, ako. Kasi bakit ko sinabi to? Actually, dapat ho ito mananatili na lang sarado. Kahapon ho, kasama ko ho si Chris Bundukin. Opo. Ang sabi niya, according to Chris Bundukin, hindi raw siya bigyan ng black time rates, makapag-black time ho, sa radyo natin. Dahil nga raw ho, sinasabi na kasangkot daw siya doon ho sa pangungutong ko raw ho sa peryahan. Si Chris Bundukin at saka si Jonard Acapulco. Dahil sinasabi raw ho ng isang babae naman na malapit sa akin, that time na sila ho nag-ooperate ng radyo natin. So, hindi ho totoo yan. Ayaw kong linisin because wala naman akong dapat linisin. Wala akong dapat linisin sa pangalan ni Chris at saka ni Jonard. Kasi hindi ho. Kung ano man ho yung nangyari, is ako yun. Ako yun. So, walang isang media na ginamit o naging sangkalan doon ho sa operation na yun. So yun ho ang dahilan kung bakit ang ginawa po ng Manila Broadcasting na hanggang ngayon ho yung hinanakit ko sa inyo ay nandun.
Tapos yung mga taong nakapaligid pa rin ho dyan sa radyo natin. Na line of service, although hindi ko sinasabi ho, hindi ko pwedeng husgahan ng sarili ko na wala akong kasalanan. So yun yung tunay na activities po doon. So inalis ho, kinuha ho sa akin ng management, yung radyo natin. Na dapat inalam muna, kasi ho, dinala nung mga, tingnan ho ninyo yung kung lihitin mo lang ho yung sitwasyon, walang silos o walang kung ano man. Dapat hinayaan na lang nila na malaman ng MBC yung kaso ko. Kasi malalaman naman ho ng MBC yan dahil pinagpistahan ho tayo ng mga malalaking media. Headline ho tayo sa GMA, sa ABS, naibalita rin tayo sa DCRH. Naibalita ho tayo sa mga malalaking media network. Naibandera ho yung mukha ko. At yung mugshot ko ho ay pinakita pa nila. Opo. Ngayon, dinala ho nila yung resolution, yung habla sa akin. Dinala ho nitong grupong ito. Dinala ho sa management ng MBC. Kaya ang sabi sa akin nung taga Manila Broadcasting, nasa operation, si Del Moro. Pare, ito kasamahan ng mga media, nagrereklamo sa iyo. Ito, pinatatanggal ka sa amin. Wala, kayo magagawa dahil may nagreklamo. So, inalis ho, kinuha ho po sa akin ang local management ng radyo natin. Opo. So ako, wala akong magagawa, ay kinuha nyo. Opo. Yun yung tunay na kwento. So ang sabi ng mga media man, sila raw ay pinangihingi. Ang tunay na kwan dyan ho, sila daw ho, kaya sila nagreklamo, sila ho'y pinangihingi ko. So ayaw ko mag-akusa, pero hanggang ngayon, sino ang may patong dyan sa perya? Ngayon, wala nang peryahan, siyempre, dahil pandemic. Ayaw ko magbintang. Pero, may ebidensya ako. Ayaw ko man kayong biltahan sa legal na pamamaraan. Pero wag nyo akong kantiin uli. Kasi yung peryante mismo ang nagsasabi na kayo may patong. Itong si Jake Ramirez, yung kanyang tauhan, itong mga ito, pumupunta mismo sa peryahan, palima-limandaan. So ako ho, ayaw ko magbalinis, hindi ako pumupunta sa peryahan para manghingi. Pinuntahan ako, humingi ng tulong sa pag-iisip ko na makakatulong ako na maayos. Na although illegal ho yan, na natotolerate ko. Pero kumbaga, parang tanggap na sa lipunan. Bakit? Kung kayo nga, mag-ooperate ba yan kung walang patong? Opo. So yun ho ang kwento kung bakit ho nawala ako sa radyo natin. Opo. Nag-hearing. So salamat ho sa abogado ko, kay Atty. Osam. At salamat doon sa naghabla sa akin. Actually ho, kaibigan ko yung naghabla sa akin. Hanggang ngayon, magkaibigan ho kami. At humingi ho siya ng sorry. Sorry, Sir Ed, hindi namin to gustong gawin. Kanya lang, nalito na ho si Mrs. Hindi na po namin kayang ganito, ganyan. At marami hong mga tumulong sa akin. Opo. At even yung peryante ho, yung grupo ng peryante ho, tumulong ho sa akin kung paano po ako makapagbayad doon sa piyansa. Sabi din salita ho. Kalahati ho ng pinagpiyansa ko ho ay tinulungan ho ako ng mga peryante. Dinala pa ho yung pera doon na nandun ako sa CIDG. Pero sabi ko, wag ho ninyo akong tuksuhin dahil ho dyan lang ho ako nakasuhan. Pero hindi ho hindi ho sarado ang akin dahil kaibigan ko, hindi ho sarado. Ibig sabihin, ang meaning lang ho nun, kung ako'y loko, kung ako'y extortionist, hindi na ho nila ako tutulungan. Opo. So, tinulungan ho ako nila para ho maayos yung kaso. So, sinasabi ko ito, wag nyo akong gayahin. Opo. Hindi ko sinasabi na tularan nyo ako sa mga nanonood. Opo. Ang gawin ho ninyo, wag talaga kayong magpadala kahit kaibigan nyo. Sa akin ho, pagkakamali ho ito, aminado ako. Yun ho ang pinakang malaking pagkakamali na nangyari ho sa buhay ko. Opo. Hindi ho sa pera. Dahil kung tutuusin, pasintabi ako sa kaibigan ko. Siya naghabla sa akin. Di hamak na medyo maganda-ganda naman po ng kaunti ang buhay ko para ho sila'y kutungan ko. Hindi naman ho sa ganon. So sinasabi ko lang, hindi ho ako natukso sa pera na 2,000, 3,000. Opo. So sa akin ho, nandahil ho dun sa kaibigan ko na peryante rin na humingi ng tulong, na wag sanang banata ng mga malalaking media man, itong peryante, ako ho ang nagnegosyador. Opo. Sa 10,000 pinadadala ko ho dun, pinalalabisan ho ng peryante, binibigyan ho ako ng 3,000 hanggang 5,000. Opo.
Yun po ang totoo niyan. Pero yung sasabihin kinukutungan ko sila, personally sa akin, hindi ko po ginawa yan at hindi ko kailangang gawin. Opo. Yung sa akin, sinasabi ko lang. Kasi lagi ho yung tanong, ba't wala ka sa radyo natin? Anong nangyari sa'yo? Kasi bigla-bigla ho eh. So 1 year. Hindi ho ako nagsalita sa broadcast, sa Facebook, wala. Kaya sinikap ko ho na bago ako magsalita, magkaroon ako ng sarili kong media network. Ito na nga pong MI4. Sa tulong ho ng aking engineer, si Babes, siyempre ng aking pamilya. So nabuo po ito. So si Rojon, nasa akin ho ngayon. Dati ko pong stop sa radyo natin. Opo. So ito ho yun. Ito ho yung kwento. Kasi marami pong nagchat-chat sa akin. Tapos na-trigger ho ako, bakit ko ito sabihin? Dahil yung sasabi po ni Chris Bundukin, na ayaw daw bigyan. Sino mga nandun? Miss Gladys Mabini, totoo ba to? Ikaw ang pinakan-Diyos-Diyosan ho dyan sa radyo natin. Attorney Tade Binturanza, alam po ninyo ang kwento dyan. Alam po ninyo ang tunay na kwento kung bakit nandyan po kayo sa radyo natin. So kayo ho ay partner ko. Tapos, isinalin ko ho sa inyo yung pong pribilehiyo ko sa radyo natin na tayong dalawa naman ho ang nagpundar niyan. Ang tinatanong ko lang ho, hindi ko naman po pwedeng tanungin ka sa through phone kasi inaakusahan ho yung si Chris na hindi raw ho bigyan ng black time rates sa radyo natin dahil siya raw ho ay kasangkot doon daw ho sa pangungutong ko sa Perian. Pero masakit ho yun. Kung totoo man na sinabi yan ng taga-radyo natin, so nagkakamali ho kayo. Oo. So, wala ho. So, kung ano man ho yung nangyari, ako yon. Wala hong ibang media. So, yun ang tunay na kwento. So, pasintabi ako kay Atty. Tade, ulitin ko, laki ng utang na loob ko po sa inyo. Kung kayo ho'y kakandidato uli, ako po magbo-volunteer. Dahil nung kumandidato ho kayo ng Vice Governor, isa ho, kaya nga po ako hinabog ng mga kalaban nyo eh. Dahil tumaya po ako sa inyo ng todo-todo. Na walang money involved. Alam nyo yan. Kung kayo kakandidato ulit, ako ho, sa totoo lang, ako, kung kakandidato si Atty. Tade, ako 100%. Lalantad ho ako at pangangampanya ko po kayo. Bigyan ko kayo ng libreng advertisement dito. Ha? Kasi mahusay naman ho kayong tao eh. Nagkataon lang ho, siyempre sa larangan ng politika, alam nyo yun, timing lang. Siya ho ang isa sa mga proponent at saka si Governor Bonds yung 25 years binding moratorium. Panahon ho yan ni Tade Binturanza. Doon pa lang sa batas na yun, napakalaki na ho yun. Napakalaking tulong na ho yan sa Mindoreño na hanggang ngayon. Hindi ho makapagmina yung mga malalaking kumpanya because of Tade Binturanza at saka Bonds Dolor. Marami hong mga ganda si Atty. Tade. Kaya kung kakandidato si Atty. Tade, actually last na kumandidato si Atty. Tade sa congressman, isa ho ako sa mga tumutulong sa kanya. Financially naman ho, tumutulong ako sa kanya. Masakit mang reviewin, pero ako ho ang nagbayad doon sa kanyang mga bayarin sa ibang radio station. Ganun ko ho kamahal yan si Atty. Tade. Kaya salamat at hindi naman napasama ang radyo natin. 102.9 hindi naman napapunta sa ibang pangalan. So nandyan ka, naniniwala ako na yung kasaysayan naman ng radyo natin sa pamagitan natin dalawa ay mananatiling malinis. At hindi ko pwedeng aminin at hindi ko pwedeng sabihin na nabahiran ng masama ang 102.9 katulad ng sinasabi ng management ng Manila Broadcasting. So hindi ninyo ako, hindi dapat inalam nyo yung katotohanan, dapat tinulungan nyo ako. Tinanong nyo muna ako anong nangyari. Pero agad-agad ho rin yung kinuha ang management sa akin. Dahil sa respeto ko ho kay Atty. Tade, so sinabi ko sa kanya na ito ang kwento. So yun po. Opo. Maraming salamat po. Maraming salamat po sa inyo pong pakikinig, pagsubaybay. Yan po ang katotohanan. Opo, yan po. Edman Serra po ang nagsasabing trabaho lang. Oo. Trabaho lang po. Yan po ang katotohanan kung bakit nawala po ang inyong lingkod sa radyo natin. Kami po sa MIB4 naglilingkod sa Diyos, sa bayan, at sa tao. Ang tabayanan sa ilang saglit, ang susunod na palatuntunan. Pulso ng Pilipino. Pulso ng Pilipino. Pulso ng Pilipino.
mula sa gitna ng lungsod ng Kalapag.